Tiwala, isang katagang mahirap gawin kung ang nakikita mo ay iba sa inaasahan mo. Expectation versus reality nga ang sabi ng iba. Kaya sa video na ito, susukatin natin ang ating tiwala hindi lamang sa ating sarili, kundi sa mga bagay-bagay na may ambag sa ating mga gawain. Kaya tara, samahan nyo kami ni OBR sa isang adventure na hindi namin nakalaing gagawin namin. Sakay sa ating adventure bike, gagawin natin ang Taal Loop at pipilitin nating ikutin ang Taal Lake. Hey guys, what's up? So, good morning and isa na namang gala. Another day, another gala na naman tayo. At kasama natin ang ating OBR. Yon, may pakaway pa talaga. So, ngayon guys, ang gagawin natin dahil wala tayong magawa sa bahay, ang gagawin natin ay iikutin natin ang Taal. Pero hindi ikot lang at may pupuntahan rin tayong mga ibang mga lugar sa palibot ng Taal. So ngayon katatapos lang namin mag-breakfast at magpagasolina, kaya tuloy-tuloy na tayo. So hopefully walang maging problema sa ating biyahe ngayon. And safe tayong makaikot at makabalik sa bahay. So dito tayo dumaan sa may gateway Manggahan kasi mas kabisado ko yung lugar dito. So mamaya na lang tayo mag-aalay sa papuntang Tagaytay. Ang panahon ngayon ay medyo malamig dito ngayon sa may General Trias. Then araw, kukulimlim. So, ganun naglalaro yung mga panahon ngayon. And hopefully, wag naman sanang umulan. Kasi wala tayong dalang kapote. Ang kapote ay nasa bahay. Ang bahay ang nagkakapote at hindi namin nadala. So, ganito pala ang setup natin ngayon. Meron akong action cam na nakamount sa helmet. Then, meron din tayong action cam sa nakamount sa motor at secondary camera natin. Kung makikita nyo sa video, ayan yung dati nating camera, minount natin sa monopod, tapos ginamitan natin ng tape technology. So, yun yung mga technology sa mga manufacturing. Tape technology, itong mga quick action. So anyways, pag successful yung gantong setup, so bibilan natin siya ng mga clamp para medyo matibay-tibay yung setup natin, para maging sturdy at hindi tayo nakakamba na baka bumitaw yung tape at malaglag yung ating camera. So, first time natin gagawin itong Taal Loop. So, actually matagal ko nang plinano to, kaya lang dahil sa schedule, ngayon lang tayo nakakita ng malubog na schedule. Kaya ituloy na natin. So, sana ang plano ko noon, bago magtapos ang taon, ay magawa natin yung Taal Loop. Then para next year sa ibang lugar naman tayo pupunta. Subukan natin lumabas ng Cavite, Batangas, Tagaytay. So labas naman tayo kasi this year puro doon tayo nagpupunta. So subukan naman natin mag Laguna, Quezon or sa North. Yung mga puntahan sa North. Then hopefully makapaggan tayo. Subukan natin Baguio.
this year. Next year pala. Subukan natin mag-Baguio. Kahit na lang, ikot lang. So, 1 day rest, then balik agad. Yun yung plan ko next year. So, sa ngayon, kumpletuhin muna natin yung plan ko na mga dito lang muna sa Cavite, Batangas, yan, Tagaytay. At muli, ito pala si Tito J at ito ang Wonder Boy Adventures. So, kasama natin ang ating OBR. Yo! Ang galing! Synchronize! So, mamaya ulit, tingnan natin kung gising pa ang ating OBR. Gugulatin natin si OBR. Guys, ang lamig dito. Nalimutan kong mag-gloves, kaya yung lamig. Tumatawa sa kamay ko at pumapasok sa aking braso. Napakalamig. Sana laging ganito. Pero alam mo naman natin kaya malamig kasi December. So pagdating ng mga March neto, malamang hindi na ganito kalamig dito at napakainit na sa Cavite. Actually itong ride na to ay regalo namin kay Choco. Kasi nakakaisang taon na si Choco sa amin. So December 27 sa nung nabili namin. So ngayon, December 30. So yun, at least maigagala namin si Choco. So ang bilis ng panahon, nakaisang taon na pala itong motor ay nagmamadali sa likod natin. And welcome to Amadeo, the coffee capital of the Philippines. Masyado tayong mabilis. At nagmamadali ang ating nasa likod. Tabi muna tayo, tabi, punayin natin siya. Yan, kanina pa yan eh. Nakikita ko sa side mirror at bulusok. Hindi ko alam kung bakit siya nagmamadali. Pero paunahin na natin siya. Chill ride lang naman tayo ngayon. And thanks God at natuloy itong ating gala ngayon. Kasi previous days, masama yung pakiramdam ko. So, hindi ko alam kung itutuloy natin to, pero buti na lang 2 days before this naging okay ang ating pakiramdam. So, pero nung Christmas, 24, 25, 26, medyo down ang ating pakiramdam. So, thanks God that today ay okay tayo at okay si OBR. Kaya tayo nakakapag-ride ngayon. At dahil hindi natin alam ang ating pupuntahan, magre-rely lang tayo kay GM, Google Maps. So, sundan lang natin si GM. Kasi first time lang talaga ang lamig ay pumapasok sa aking pantalon at umaakyat sa aking binti at hita. At yan at umahaw na po mga friends, guys, ko sa Cabros. Maaraw po ngayon at maya-maya po kalimlim ulit. So ganito ang klima dito ngayon. Anyway, same rin sa Cavite. So, aaraw, kukulimlim. And actually, nasa Cavite pa rin pala tayo. Same din sa Navarro, General Trias. So, aaraw, kukulimlim. Buti nga hindi na naulan. Noong Christmas kasi, araw, kulimlim, ulan. Doon naglalaro yung panahon. Time check, it's already 9:15. So, dito na tayo sa Tagaytay Bypass Road. And we have 37 minutes para marating yung ating first destination.
Time check, 9:26 at nandito na tayo sa Tagaytay Rotonda. So, iikot lang tayo dito after kay Google Maps. Palagpas lang natin ang Tagaytay Rotonda. And dito tayo tinuro ni Google Maps. Right turn tayo sa Talisay. And now, our Taal Loop is officially started. Welcome to Ligaya Drive. Ito ang Ligaya Drive. Sungay kung tawagin ng iba. Ito ay may habang 7 hanggang 8 kilometrong kurbada, palusong at paahon na daan. Dahil sa disenyo ng daang ito, kinakailangang mag-ingat ng mga motorista, siklista at riders kung plano mong dumaan dito. Subalit, mapabawi ang iyong pangamba dahil sa magagandang tanawin na iyong makikita sa gilid ng daanang ito. Ito rin ang pinakamabilis na daan mula sa Tagaytay hanggang Talisay, Batangas. At dahil sa kakaibang adventure ang mararanasan mo dito, lalo na sa mga baguhang motorista, siguradong liligaya ka kung malalampasan mo ng matiwasay ang lugar na ito. Di ko napansin na patay na pala ang ating camera. May mga spot na di natin nakuhanan. Pero okay lang dahil nagsisimula pa lamang tayo sa ating paglalakbay. Guys, time check is already 10:28 a.m. and according to our Google Map, 6 minutes para makarating tayo dun sa Buso-Buso landmark. Unfortunately, namatay yung ating action cam dito sa helmet. So hindi ko alam kung ano yung mga nakuhanan. And ayaw rin gumana nung Bluetooth mic. So hindi ko alam kung kumusta ang audio neto. Pero ang ngayon ang gamit ko is yung built-in microphone. So check natin kung okay, ang laki niya. Buti na lang di tayo nakagep. So yun, approaching tayo ngayon sa Buso-Buso landmark. So sayang guys yung mga footage natin, patay pala yung action cam. O di ko napansin. Anyways, bawi na lang tayo. Nasa start pa lang naman tayo ng natin ng adventure. So medyo mahaba-haba pa yung ating tatahakin. So bawi na lang tayo sa ibang spot. At muli, ito po si Tito J at kasama natin ang ating OBR. Yon. Sana nakuhanan. Sayang yung iba natin ganun patay na pala yung camera. Sayang. Guys, yun yung importance ng prior lakad or prior yung gala is nag-gear check. So actually hindi ko na gear check to kasi bago kampante ako na magiging okay. So hindi pala porkit bago yung mga gadgets magiging okay yung result. So di ko alam bakit siya namatay after 1 hour.
Tapos pag-check ko ng battery, nasa 48% na eh. So, hindi ko alam. Mamaya, analyze natin bakit gano'n. Wow, ito na ang buso-buso. So, papicture lang tayo dito at ano, ang galing. Saan tayo magpa-park? So, dito na lang muna. Guys, kakadaan lang namin sa Buso-Buso Landmark. Then, konting picture lang. Then, yun. Umalis na rin kami kagad kasi mag-11 o'clock na. So, doon na kami sa next destination namin. Di na rin kami nagtagal sa landmark at tumungo na kami sa aming susunod na destination. Sa di kalayuan. Ha? Alin? Ito? Crash guide? Ano? Nasa 1.5. Ha? Pinakabit ko sa ano? Sa SEC Cavite. Oo. Pero meron to sa online, alam ko mga 1.5 rin. Ganun na. Yun nga lang, kayo na magkakabit. Sige po, salamat. Magtatanong lang pala si Kuya tungkol sa accessories ng motor ko. Kinabahan ako doon. Sino ba naman ang hindi kakabahan nang may isang lalaki na hinahabol ka at biglang itinuro ang lower part ng motor mo? Guys, may nakita kaming magandang view. So, tabi muna tayo sa glit. Tapos, pa-picture lang. So, mahigit sa isang oras din ang aming travel time papunta sa Taal Basilica. Kaya kami nagtagal ay dahil mali ang nailagay kong destinasyon kay Google Map. Dapat na Taal Basilica, ang nailagay ko ay ang Old Ruins of Taal Church. At dahil dito, kumonsumo kami ng mahigit sa isang oras bago kami nakarating sa aming destinasyon. Guys, time check at 12:29 PM. So, dito na kami sa Taal Basilica, which is, ang akala ko is Old Ruins of Taal Church. Hindi pala yun. So, at least nandito na tayo. So, pasok lang kami sa loob and try namin na dito na kami kakain ng lunch. Sige, update ko na lang kayo mamaya. Ang Taal Basilica, ang pinakamalaking simbahan hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. Ito ay matatagpuan sa Taal, Batangas. Ang simbahan na ito ay naitayo noong taong 1575 ng mga Agustinian missionaries, subalit ito ay nasira noong taong 1754 dahil sa pagputok ng bulkang Taal. Ito ay muling inayos at binuo noong taong 1755. Muli itong nasira noong taong 1852 ng isang malakas na lindol. Makalipas ang 4 na taon, muli na namang tinayo ang simbahan at ito ay natapos noong 1878.
Noong January 16, 1974, ang Taal Basilica ay dineklara na isa sa national shrine ng ating bansa. Guys, time check, 2:56 PM. So, kagagaling lang namin ng Taal Basilica o Taal Church. Then, so ngayon, pauwi na kami. Pero dadaan kami, subukan namin dumaan sa Lumampao View Deck kasi dun yung daan. Pero baka daan lang, hindi na kami mag-stop over kasi hapon na rin naman. So, pauwi na kami. Saka mga lobat na yung mga gadgets namin. So, baka hindi rin na to abutin ng mga 2 hours. Kaya kailangan na rin namin umuwi. At muli, ako po si Tito J at ito ang Wonder Boy Adventure at kasama natin ang ating OBR. Yon, gising pa din. O may hali. Gugulatin kita mo. Gising pa din ang ating OBR. At ito nga po at pauwi na tayo. Katatapos lang nating dumaan sa Taal Basilica o Basilica Taal. Ano? So yun, Taal Basilica. At ngayon ay punta na po tayo sa Lumampao View Deck. So check natin pag may time, drop by tayo, then content picture, then alis na rin agad tayo at hapon na, let's start na. Anyway, nag-enjoy ako doon sa part na pasigsag na palusong na bigla kami makakasalubong na magugulat ka. Yun, so yun yung tingin ko, yun yung magandang part dito sa loop na to eh. Bukod doon sa Taal Lake View, yun yung nakakagising. Yun yung magandang part, yung mabubulaga ka nakasalubong mo. And hopefully yung ating action cam ay still recording pa kasi lobot na siya. So pinapitan ko lang muna siya ng power bank para we still keep on going. And also sana ang ating audio ay clear kasi internal microphone ang gamit natin. Nagloloko kasi yung Bluetooth headset. Namamatay siya at pag namatay siya, namamatay rin yung video. So sayang yung mga scenery kanina na nadaanan natin, napatay pala yung camera. Guys, in 2 minutes nandito na tayo sa Lumampao View Deck. So check lang natin kung anong makikita natin, then proceed na tayo sa next natin destination. Pero guys, picture lang tayo tapos sibat na rin tayo. Okay guys, so ito tayo mag-park. 10 pesos entrance. Okay, bayad tayo. Saan? Dito na. Welcome to Lumampao View Deck. Di na kami nagtagal sa Lumampao View Deck. Konting sightseeing lamang at umalis na din kami kaagad. Ngunit sa konting panahon na napagmasdan ko ang Taal Volcano at ang lake na kumapalibot dito, nakaramdam ako ng kapayapaan ng loob. Pero kailangan na talaga naming umalis kaagad dahil gagabihin na kami at hindi ko din alam ang dadaanan namin. Guys, time check, it's already 4:04 PM. So kadadaan lang namin ng Lumampao View Deck. So ang usual, nagpicture lang kami din. Umalis na rin kami kasi gagabihin kami sa daan.
And yung dadaanan namin kasi is mga sigsag yung dinaanan namin kanina. So parang mahirap dumaan doon kapag madilim na eh. Kaya pipilitin namin na makalagpas doon ng may liwanag pa. Akala ko sa Lumampao View Deck na matatapos ang aming sightseeing. Meron pa pala kaming dadaanan na kung saan literal na tabi ng Taal Lake ang kalsada. Guys, update. So, first time lang natin itong mararanasan. Dadaan sa tubig. Isipin na lang natin, river crossing. So, part ng adventure. River crossing. Ayan na. Wala din kaya. Diretso lang po. Malalim siya. Yari. Malalim pala. Huwag naman sanang nabasa yung mga hindi dapat mabasa. Kung sa Cavite ay may Anli Wings at Anli Sangyupsal, sa lugar naman na ito ay may Anli View ng Taal Lake at Taal Volcano. Mangang-mangha ako dahil dati tinatanong ko lang ang Taal Volcano sa may Tagaytay habang kami ay pauwi sa Batangas. Subalit ngayon, tubig na lang ng Taal Lake ang aming pagitan. Pwede pala mag-outing dito. Di ko alam kung ito ba ay residential o pasyalan dahil maraming bata at matatanda ang naliligo sa lawa. Sa mga oras na ito, natatanong ko na ang highway. Ibig sabihin nito, malapit nang matapos ang aming adventure. Bigla kong naalala ang mga kataga sa isang kanta ng isang Pinoy rockista na at bukas ng umaga, uulitin ko pa ba ang kahibangang ito? Sa tingin ko'y hindi na dahil kung ako ay magkakaroon ulit ng pagkakataon, gagawin ko ulit ang loop na ito. Ito ay aking paghahandaan base sa mga nararanasan ko sa adventure na ito. Ilang minuto lang at narating na namin ang Ligaya Drive. Ako ay masaya dahil sa kabila ng pagod at pangamba, isa na namang adventure sa aking bucket list ang aming nagawa. May ilang bagay akong natutunan sa gala naming ito. Natutunan kong magtiwala hindi lamang sa sarili ko, pati na rin sa mga bagay-bagay na nakapaligid sa akin. Isa na dito ang pagtitiwala ko sa apps na Google Map, na ginabayan kami mula sa simula ng aming paglalakbay hanggang makaikot kami kung saan kami nagsimula. Dito ko din natutunan na kailangan kong magtiwala sa aking sarili upang mapaglakas ko ang aking desisyon sa mga bagay na hindi umaayon sa aking inaakala. Guys, update. 5:47 PM dito na kami sa Ligaya Drive. So, dito yung zigzag, uphill, downhill, Bulaga. Dito yon. So, anyways, mauubos na yung memory ng camera natin. So, probably dito na ako magpapaalam sa inyo. So, please do share, like, and subscribe on my channel. And see you na lang sa next video natin. Bye-bye!